Isang mapagpalang oras sa inyong lahat. Nawa ay kayo ay nasa mabuting kalagayan sa oras na ito. Sa oras na ito ay muli na naman nating tatalakayin ang isang topiko at nawa ay makatulong ito sa mga mag-aaral at mga magulang para sa paggabay sa kanilang mga anak na kasalukuyang nag-aaral sa kanilang bahay. At ganoon din sa lahat ng mga makakapanood, sana ay may dagdag na kalaman sa inyo. Ating talakayin ang tungkol sa kaugnayan ng pagpapahalaga at bertud. Para maiugnay natin ang dalawang salitang ito, atin munang alamin ang pagpapakahulugan ng ilang mga dalubhasa. Unahin natin ang bertud. Batay sa learner's material ng edukasyon sa pagpapakatao 7 na sinulat ni Cheryl Gayola, ganito po ang kanilang sinasabi. Ang salitang bertud daw ay hinango mula sa salitang Latin na virtus na nangangahulugang pagiging tao, pagiging matatag, at pagiging malakas. Mayroong mga punto na gusto kong pansinin natin dito o unawain. Una, yung pagiging tao dito ay nangangahulugang marunong makipamuhay ng maayos sa lipunan. Nataglay niya ang mga kaaya-ayang mga katangian. Point number 2, yung pagiging matatag at pagiging malakas dito ay hindi nangangahulugang malakas kang magbuhat ng mga mabibigat na bagay o kaya malakas kang sumuntok na madali mong mapatumba ang iyong mga kalaban. Bagkus ito ay pagkakaroon ng lakas ng loob na harapin ang mga hamon na dumarating sa buhay sa maayos na paraan. Ayon naman sa definasyon ng Noah's Dictionary, ganito po ang nakasulat. Moral goodness, the practice of moral duties and the abstaining from vice, pag-iwas sa mga bisyo, or a conformity of life in conversation to the moral law. So, ito yung pagpapasakop sa moral law na binigay ng Diyos. In this sense, virtue may be, and in many instances, must be distinguished from religion. The practice of moral duties merely from motives of convenience or from compulsion or from regard to reputation. The practice of moral duties merely from motives of convenience or from compulsion or from regard to reputation is virtue, as distinct from religion. The practice of moral duties from sincere love to God and His laws is virtue and religion. In this sense, it is true that virtue only makes our bliss below. Virtue is nothing but voluntary obedience to truth. Kung papansinin natin, ayon sa definasyon na ito, ang bertud o virtue sa salitang English ay nakaugat sa pagpapasailalim sa pagsunod sa moral law. Sa kung ano ang katotohanan. Kaya kung palagi kang nagpapasailalim o kaya ay sumusunod sa moral law, then ikaw ay matatawag na virtuous man. Dahil ang pagsunod sa moral law ay nagpapadalisay sa tao. Pero gusto kong linawin na ang pagsunod ay hindi yung minsan lang. Minsan lang sumunod at may bertud ka na. Hindi ko ganon. Kundi yung palagiang pagsunod. Kung nagiging nakagawian mo na, dito na-develop sa inyo ang mga bertud. So ang bertud ay mga magagandang gawin na naaayon sa batas moral na nagiging bahagi na ng inyong pagkatao. Ayon pa rin kina Gayola, mayroon daw dalawang uri ng bertud. Ito ay ang intelektual na bertud at ang moral na bertud. Ang intelektual na bertud ay may kinalaman sa isip ng tao. At ito ang tinatawag na gawi ng kaalaman. Ang moral na bertud naman ay may kinalaman sa pag-uugali ng tao. So tandaan natin, intellectual na bertud ay yung pagpapalago ng isip. May kinalaman ito sa isip. Yung moral na bertud naman ay kung paano kumilos ang tao. Ulitin natin, ang moral na bertud
ay may kinalaman sa pag-uugali ng tao. Ito ay mga gawin na nagtuturo sa atin na iayon ang ating ugali sa tamang katwiran. Kaya ang lahat ng moral na bertud ay may kaugnayan sa kilos loob. At napag-aralan natin ang kilos loob kung ano yung ginagawa natin. Dito sa intellectual na bertud, ito ay nauri sa 5. Una ay ang pag-unawa na siyang pinakapangunahin sa lahat ng bertud na nakapagpapaunlad sa isip. Kasi oo nga naman, kapag hindi tayo nakakaunawa, walang magre-register sa ating utak, kaya wala tayong matututunan. Blanco ang isip natin. Kaya napakahalaga ang pag-unawa para lalago ang ating kaalaman. Pangalawa ay ang agham. Ito ay sistematikong kalipunan ng mga tiyak at tunay na kaalaman na bunga ng pagsasaliksik at pagpapatunay na matatamo natin sa dalawang paraan. Ang unang paraan ay sa filosopikong pananaw o philosophical view. Ito ang pag-aaral sa mga malalalim na mga katanungan na maaaring maisip at itanong ng tao. Ito ay ang pagsisikap na unawain ang iba't ibang suliranin na mayroong malawak na saklaw at nagsisilbing ugat ng mas marami pang katanungan sa katotohanan, tunay na kahulugan ng buhay, saligan at nilalaman ng ating kaalaman, at mga bagay-bagay na binibigyang halaga gamit ang iba't ibang anyo ng pakikipagtalastasan. Pangalawang paraan ay sa pamamagitan ng siyentipikong pananaw. Ang siyentipikong pananaw ay ang kaalaman sa mga bagay sa kanyang malapit na layunin. Ito ay ang paggamit ng siyentipikong pamamaraan upang masagot ang mga katanungan o kaya upang patunayan ang isang bagay. Ang pangatlong uri ng intelektual na bertud ay ang karunungan. Ito ang itinuturing na pinakapurong kaalaman. Mula sa pag-unawa, mayroon ka ng mga naipong kaalaman kaya nagkakaroon ng karunungan. At syempre, hindi mawawala yung gabay ng Diyos na siyang nagbibigay ng tunay na karunungan. Gaya ng binigay niya kay Haring Solomon noong unang panahon. Ito ang itinuturing na agham ng mga agham. Ito ang nagtuturo sa tao upang humusga ng tama at gawin ang mga bagay na mabuti ayon sa kanyang kaalaman at pag-unawa. At ito ang nagtutulak sa tao upang maunawaan ang mga bunga ng lahat ng pananalita at kilos bago ito sabihin o kaya'y isagawa. Upang sa ganon, magkaroon ng maayos na resulta. Ang pang-apat ay ang maingat na paghuhusga. Ito ay isang uri ng kaalaman na ang layunin ay labas sa isip lamang daw ng tao. Hindi ka padalos-dalos sa inyong mga desisyon, kundi talagang pinag-aaralan, tinitimbang bago magdesisyon. Ang maingat na paghuhusga ang nagbibigay liwanag at gumagabay sa lahat ng ating mabuting asal o ugali. Ito ang pinakamahalaga at pinakamakabuluhan sa lahat ng mga intelektual na bertud. Kaya tinawag itong practical na karunungan or practical wisdom. Ang panglima ay ang sining. Ito ay tamang kaalaman ukol sa mga bagay na dapat gawin. Kapag sinabing sining kasi, hindi lang yung mga drawings, hindi lang yung mga paintings. Malawak ang saklaw ng sining. Kaya sabi nito, ito ang nagtuturo sa atin upang lumikha sa tamang pamamaraan. Kaya mayroong mga elements of arts na dapat sundin. At ito ay tinuturo nila sa MAPE.
Ang moral na bertud naman ay nauuri daw sa apat. Una ay ang katarungan. Ang katarungan ay isang bertud na gumagamit ng kilos loob. Ay ibig sabihin, hindi lang napipilitan ang isang taong kumilos upang ibigay sa tao ang nararapat para sa kanya. Sino man o anuman ang kanyang katayuan sa lipunan. Bata man o matanda, may ngipin o wala, ibigay natin ang nararapat para sa kanila upang mabuhay tayong lahat ng maayos. Ang pangalawa ay ang pagtitimpi. Yung pagtitimpi dito, hindi lang yung temperance, kundi kasali rin dito yung moderation. Hindi lang yung pag-iwas, kundi moderation. Kapag sinabing moderation, hindi sobra. Kaya sabi dito, nakikilala ng isang taong nagtataglay ng pagtitimpi ang mga bagay na makatuwiran at ang mga bagay na maituturing na luho lamang. Ginagamit niya ng makatwiran, ibig sabihin ng naaayon sa totoo at matuwid na prinsipyo ang kanyang isip, talento, kakayahan, hilig, oras at salapi. So halimbawa, sa mga mag-aaral, although masayang maglaro, pero kinakailangan gawin in moderation. Kasi hindi lahat ng bagay ay laro-laro lamang. May mga bagay na dapat ding gawin. Kaya ilagay sa tamang panahon ang paglalaro at pag-aaral at yung mga ibang dapat nating gawin. Ang pangatlo ay ang katatagan. Ito ang bertud na nagpapatatag sa tao na harapin ang anumang pagsubok o panganib. Ito din ang bertud na nagtuturo sa ating panindigan ang pag-iwas sa mga tuksong ating kinakaharap sa araw-araw. Kaya kung ikaw ay nag-aaral at natutukso kang mag-ML o kaya ay maglaro sa cellphone, ay kinakailangan pag-isipan mo ng maigi. Harapin mo ang dapat mong unahing harapin bago ang paglalaro. And then ang pang-apat ay ang maingat na paghuhusga. Ito ang itinuturing na ina ng mga bertud. Sapagkat sa pagsasabuhay ng ibang mga bertud ay dumaan sa maingat na paghuhusga. Kaya sabi dito na ina ng mga bertud. Kasi sa bawat oras sa ating buhay, kinakailangan nating magdesisyon. At ang pagbibigay natin ng mga desisyon ay nararapat na pag-isipan at timbangin. Ito yung tinatawag ng maingat na paghuhusga, hindi padalos-dalos. Kung mapapansin ninyo, ang maingat na paghuhusga ay parehong nasa intelektual at moral na bertud. Ulitin natin, ang maingat na paghuhusga ay parehong intelektual at moral na bertud. Bakit parehong nasa intelektual at moral na bertud? Siyempre, paano ka magpasya kung hindi mo alam? Kung wala kang kaalam-alam sa bagay na yun. Kaya kinakailangan pag-aralan mo muna bago ka magpasya. Ngayon, sa pagpapasya, kaya nasa moral na bertud kasi yung pagsasagawa ng aksyon. Ito ba ay naaayon? Yung desisyon mo ba ay naaayon sa moral law? Wala bang naapakang ibang tao? So ngayon, natapos tayo sa bertud. Atin namang talakayin ang tungkol sa pagpapahalaga batay sa sinulat ng mga dalubhasa. Ayon pa rin kina Gayola, ito daw ay galing o yung salitang pagpapahalaga ay galing daw sa salitang Latin na valere. Ganito ang kanilang pahayag
Sabi nila, ang pagpapahalaga ay nagmula sa salitang Latin na valere. Ang pagpapahalaga ay nagmula sa salitang Latin na valere na nangangahulugang malakas o matatag at pagiging makabuluhan. Ito din ay galing sa salitang ugat na halaga. Nangangahulugan ito na pagbibigay importansya sa mga bagay o hindi bagay, nakikita o hindi nakikita na merong halaga. Ayon naman sa diksyonaryo, ganito ang kanyang definasyon. The regard that something is held to deserve. The importance, worth, kaya halaga, or usefulness of something. Kung papansinin ninyo, pareho ang tinutumbok ng author at itong diksyonaryo. Ito ay ang halaga. Ito ay ang halaga ng isang bagay. A person's principles or standards of behaviors, one's judgment of what is important in life. Dito nabanggit niya ang prinsipyo. Napapasok din sa binanggit ng author kanina na hindi nakikita ngunit mahalaga. At dahil sa prinsipyo ng isang tao, malalaman mo na rin kung ano ang priority niya. Kung ano ang mahalaga sa kanya. Dahil ang kanyang mga desisyon at mga aksyon ay bunga ng kanyang mga prinsipyo sa buhay. Ito ang iiwanan kong katanungan para sa ating lahat. Tayo ba? Yung binibigyan ba natin ng mas mahabang oras ay talagang mahalaga sa atin? Baka naman, sinasayang lang natin ang ating panahon sa mga less important na mga bagay. At nababaliwala yung mga very important na dapat nating harapin. Abay, lalo na ngayong pandemic, maraming kabataan ang inuuna nila ang ibang bagay kaysa sa pag-aaral. Nawa, bigyan natin ng prioridad. Nawa, bigyan natin ng prioridad ang mga tunay na mahalaga na dapat nating unahin. Okay? Ayon naman sa mga psikolohista, ganito ang kanilang pahayag. Ang pagpapahalaga ay anumang bagay na kaibig-ibig, kapuri-puri, kahanga-hanga, nagbibigay inspirasyon, magaan at kasiyasiya sa pakiramdam. Wow. Yung mga nabanggit nilang ito ay magkakatuwing or interrelated. Kailangan unawain natin as a whole. Gaya na lang ng sinabi niya dito na kasiyasiya. May mga tao na nasisiyahan kapag sila ay nakakasakit ng kanilang kapwa. May mga tao na nasisiyahan kapag nalalamang siya ng kanyang kapwa. Pero hindi ito pagpapahalaga dahil hindi ito kapuri-puri. Ang tawag sa mga ito ay counter values. Mga gawin na salungat sa batas moral. Kaya ito ay hindi tunay na pagpapahalaga. Kaya tinawag na counter values. Taliwas sa tunay na pagpapahalaga. Ayon naman kay Manuel Day, ganito ang kanyang pananaw. Ang pagpapahalaga ay nagbibigay ng kabuluhan sa buhay ng tao. Ang pagpapahalaga ay nagbibigay ng kabuluhan sa buhay daw ng tao. Ito pala ang nagbibigay direksyon sa buhay ng tao. Kasi nga naman, kung ikaw ay tumatalima sa likas ng batas moral, ibig sabihin,
Yung paraan ng pag-iisip mo ay nasa tamang pananaw. At kapag tama ang pananaw ng isang tao, ang kanyang mga gawi ay nasa katuwiran din. Kaya mas magiging makabuluhan ang buhay ng tao. Ngayon, may mga uri daw ng pagpapahalaga. Ang una ay ang ganap na pagpapahalaga. Kapag sinabing ganap na pagpapahalaga o absolute moral values, ito ang pangkalahatang katotohanan na tinatanggap ng tao bilang mabuti at mahalaga. Saan man lupalop ng daigdig, ito ay tanggap nila. Ito ang mga mithiin na tumatagal at mananatili. Ito ay katanggap-tanggap at makabuluhan para sa lahat ng tao, anuman ang kanyang lahi o kaya ay relihiyon. Kaya kahit anong lahi ang kinabibilangan mo, ito ay kinikilala bilang mabuti at mahalaga, gaya ng pagpapahalaga sa buhay at paglilingkod sa Diyos. Sa kasaysayan ng mundo, maraming naitala na ipinagtanggol ang kanilang buhay dahil alam nila na ito ay mahalaga sa kanila. Mayroon ding pumili na manatiling maging tapat sa paglilingkod sa Diyos, kahit kapalit ay buhay. Dahil sa paniniwala nilang kahit na mamatay sila, basta't manatili silang tapat sa Diyos, ay darating din ang panahon na sila ay mabubuhay muli at magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Ang tanong, ano-ano ang mga katangian ng ganap na pagpapahalagang moral? Una ay objektibo. Ito ay mas mataas sa isip ng tao at ito ay nananatili kahit hindi ito nakikita o iginagalang ng iba. Pangalawa ay pangkalahatan. Ito ay sumasaklaw sa lahat ng tao, kilos at kondisyon. Ito ay katanggap-tanggap sa lahat ng tao, sa lahat ng pagkakataon at sa lahat ng kultura dahil ito ay hinango sa likas na batas moral. Pangatlo, eternal. Ito ay umiiral at mananatiling iiral, hindi mawawala. Ito ay hindi mababago kahit lilipas ang mahabang panahon. Kaya nga absolute. Pangalawang uri ng pagpapahalaga ay ang pagpapahalagang pangkultural. Ito ay pagpapahalagang nagmula sa loob ng tao, ayon sa kanilang kultura. Ito ay maaaring pansariling pananaw o kaya kolektibong paniniwala ng isang pangkat kultural. Kapag sinabing pangkultural, hindi ito pare-pareho sa lahat ng tao. Ito ay nakadepende sa kulturang nabuo sa isang lugar o pangkat ng mga tao na nabuo batay sa kanilang naging karanasan o kaya ay paniniwala. Ano-ano ang mga katangian ng pagpapahalagang pangkultural? Ito, subjektibo or subjective. Ito ay nakadepende sa personal na pananaw ng isang tao base sa kanyang ugali o hilig na bunga ng pag-udyok ng damdamin, iniisip, motibo, karanasan, at kasanayan. Kaya ito ay depende sa kung ano ang nagiging kultura sa isang lipunan. Pangalawa ay panlipunan. Ito ay naimpluwensyahan ng pagpapahalaga ng lipunan, gaya ng kung ano ang nakagawi ang kilos o asal na katanggap-tanggap sa lipunan. Kaya papansinin ninyo, mula sa Luzon, Visayas, Mindanao, iba-iba ang ating pagpapahalaga ayon sa kung ano ang ating nakagawian o kaya natutunan sa ating mga magulang. Ito ay unti-unting magbabago sa pagdaan ng panahon. Ito din ay nakadepende sa pangkat ng tao na saklaw nito. Dito magkakaiba ang mga paniniwala ng bawat pangkat etniko. Kaya ito ay maaaring unti-unting mabago sa pagdaan ng panahon. Number 3 ay situasyonal. Ito ay nakadepende sa sitwasyon, panahon at pangyayari. Ito ay madalas nag-uugat sa subjektibong pananaw sa kung ano ang mapakikinabangan o hindi, na kung saan ang pagpili ay madalas na ibinabatay sa kung ano ang mas kaaya-aya
makabuluhan at tumutugma sa pangangailangan sa kasalukuyang panahon. Kaya depende sa sitwasyon. Ngayon, sagutin natin ang naunang tanong. Ano ang kaugnayan ng bertud at pagpapahalaga? Kung ano ang gustong-gusto mong ginagawa, ito ay magkakaroon ng halaga sa iyo. Dahil nagkaroon ito ng halaga sa iyo, ito ang patuloy na nagbibigay pag-asa, lakas, talino at iba pang kapakinabangan na maidudulot nito sa iyo upang lalong mabuo mo ang inyong pagkatao at magkagayoy abutan mo na ang mas malawak na kabihasaan, ito na ang nagiging bertud mo. At dahil sa pagsasabuhay mo sa mga bertud, magkakaroon ng kabuluhan ang inyong buhay. Maraming salamat sa inyong panonood. Naway meron kayong natutunan sa video na ito. Kung meron kayong katanungan, maaari ninyong isulat sa baba. At pwede ninyong i-share sa inyong mga kasama na nangangailangan. Maraming salamat ulit.